Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to our daily prayer and scripture. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Juan, chapter 10, verses 22 up to 30. Taglamig na noon, kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Naglalakad si Jesus sa templo, sa portiko ni Solomon. Pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, "Hanggang kailan mo kami pag-aalinlanganin? Kung ikaw ang Kristo, sabihin mo na ng tiyakan." Sumagot si Jesus, "Sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa ngalan ng aking Ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Naalala ko na basa na natin itong gospel na ito. At kung napapansin ninyo, lagi nating binabasa yung gospel na ayon kay San Juan. At kung hindi ako nagkakamali, malapit na tayong matapos sa mga gospel ni John. Alam nyo, nung high school ako, ang una kong Bible na nabasa ito. The Greatest is Love. Yan yung unang Bible ko na nakita ko lang dun sa bahay namin. Pero hindi ito lang yung version ng Bible. Pero hindi ito yung binabasa ko sa bahay namin. Bumili lang ako nito kasi nakita ko na ganito siya, yung Bible na yan. Tapos tiningnan ko kung anong version ito, translation. Ang translation nito is sira-sira, no? An illustrated edition of the Living New Testament. So the Living New Testament siya, copyright 1967. Ang nabasa ko dito is yung ang gospel ni John. Kaya nung nabasa ko yung gospel ni John, talagang doon ko naramdaman yung parang pagmamahal ng Diyos sa atin. Wala pang nagpapaliwanag sa akin tungkol dito sa mga Bible. Pero madalas nag-serve na ako sa simbahan as sakristan. So ito yung nagustuhan ko sa lahat ng mga gospel, yung gospel ni John. Kasi siya yung malapit sa puso ni Kristo, katulad din ni David. Kaya ang pangalan ngayon ng bunso namin is Joshua John David. Yung Joshua naman request ng misis ko. Pero sa akin yung John tsaka David, kasi favorite ko na apostle si Saint John. Tsaka si David naman kasi siya rin yung may puso na heart next to God. Kaya ito kasi parang yung si John kasi parang
re-represent sa mga Kristiyano sa ngayon. Kaya dito natin mararamdaman kung gaano ka-close ang Panginoon kay John. At ganoon din sa atin. Yung para bang paborito niya tayo kapag naramdaman natin yung pag-ibig niya sa atin. So yun yung ano ko. At siguro magandang basahin ko dito yung sa English yung gospel natin ngayon. Sa John 10 verse 22 up to 30. Simple lang dito yung paraphrase kasi ito. Madaling intindihin. Parang hindi siya yung word for word na translation. So ito yung parang conversational, parang madaling intindihan. It was winter and Jesus was in Jerusalem at the time of the dedication celebration. He was at the temple walking through the section known as Solomon's Hall. The Jewish leaders surrounded him and asked, "How long are you going to keep us in suspense? If you are the Messiah, tell us plainly." "I have already told you, and you don't believe me," Jesus replied. "The proof is in the miracles I do in the name of my Father. But you don't believe me because you are not part of my flock. My sheep recognize my voice, and I know them, and they follow me. I give them eternal life, and they shall never perish. No one shall snatch them away from me. For my Father has given them to me, and he is more powerful than anyone else, so no one can kidnap them from me. I and the Father are one. Siguro dito yung I and the Father are one, hindi na sa atin palaisipan yan. Dahil tayong mga Catholic, we believe in the Holy Trinity. So pag sinabi niya ritong I and the Father are one, the Son and the Father are united in the loving embrace of the Spirit. So yun yung the Holy Trinity. And dito naman sinabi niya na ang naalala ko dito habang binabasa is yung God first loved us. Hindi yung tayo yung naunang nagmahal sa Kanya. Siya muna ang nagmahal sa atin. Tapos ito na yung binabalik natin yung pag-ibig na pinaramdam o binigay ng Panginoon sa atin. Yung pag-ibig na binigay niya sa atin ay yung ibinigay niya yung sarili sa krus, namatay siya, inialay niya ang buhay para sa ating katubusan, sa ating mga kasalanan, para hindi tayo mapunta doon sa lugar o sa state na kung saan wala siya doon, wala ang Panginoon. Kasi ang impyerno ay, kung maiisip natin na mahirap yung mapunta sa impyerno dahil sa apoy, ang mas matindi pang ang mas matinding ma-experience natin doon ay hindi yung apoy. Ang matinding kalungkutan or suffering na ma-experience natin doon ay yung wala ang Diyos sa buhay natin. Hindi natin maramdaman, totally absent ang Panginoon doon. At yun ang masaklap, dahil ang ating pagkatao, ang ating puso ay ginawa ng Panginoon para sa Kanya, para bumalik sa Creator. Walang iba kundi ang ating Diyos. Pero pag napunta din sa impyerno, yun yung place or state na talagang itinatwa natin ang Diyos at hindi natin na-recognize siya, ni-reject natin siya. So sa huling
sa huling hantungan at pag ginawa natin yan, totally wala ang Diyos doon. At nakakatakot isipin na yung kung gaanong klaseng parusa yung mararamdaman. At iyon ay walang hanggan at wala ng pag-asa. Kaya sa ngayon, magandang tanggapin natin ang Diyos sa ating puso dahil siya ang naglikha sa atin at sa Kanya din tayo babalik. Thank you for listening. God bless mga kapatid.